Ayun sa kanyang secret. Ano ba to? Pwede ba to? Alcohol yata to eh. Sige, ito. Hindi na lang para may panghagon. Siguro dahil sa... Advertisement mo lang, Max. Later. Okay. Praise God. Yan. So in the past, ngayon po kasi ay March 1. Ano? Amen. Yes. Tapos natapos yung yung April, ang February. Tapos ang buong month ng February talks about the month of love. No, pero hindi tayo magpapahuli, ano? Ihahabol pa rin natin no, the last day of love of month, no? Ipasok pa rin natin yung tungkol sa pag-ibig. Yes. Ano, sino po dito ang nakakalam kung ano ang pag-ibig? What is love? Ano po ang love? Grabe, may hugot agad. Sister Rochelle, love is sacrifice. Parang punong-punong sakripisyo, ano? Yan, no? From experience itself, love is sacrifice. So we have different, marami tayong iba-ibang meaning, no? Na ang pag-ibig. Nakikita niyo ba yan? Ayan. Okay, now, we will talk about love, no? Bago natin iwanan yung buwan na ito, no? Now, pag-uusapan natin tungkol sa pag-ibig, kaya lang, a love that has to do with true disciple. Sino po dito ang disipulo ng Panginoong Hesus? Amen. Yan, mga disciple of Christ tayo. Mga followers of Christ, tagasunod ng Panginoong Hesus. No? So this time, no, ang pag-uusapan natin is love that has to do with being or with two true disciples. Okay? Yan. For your information, tayo po ay nasa iglesia na kung tawagin ay Assemblies of God. Amen. Ano po? Assemblies of God. You are in Assemblies of God. If someone asks you, anong church yung inaatinan mo? Yan dyan sa main tower, doon sa 15th floor. No, doon, may mga pastor doon. Mga gwapo sila. So hindi po, sasabihin natin, Assemblies of God yung inaatinan ko. Yun po ay Assemblies of God. Nag-aaral po kami ng salita ng Panginoon. No, kami po ay disciple doon. At salamat sa Panginoon kasi kami ay natututo. Salamat sa buhay ng mga pastors natin. Ano? Yan, tayo po ay nasa Assemblies of God. So sino po dito ang ngayon lang nalaman na ikaw pala ay nasa Assemblies of God? Yan. You are in the church called Assemblies of God. Pentecostal Church. Ano po? Yan, Assemblies of God. At ito po ay mga Assemblies of God pastors, leaders, and workers, no? Kung tatanungin niyo po sila, pwede nilang ipakita sa inyo ang kanilang mga license under the Assemblies of God. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, kahit po anong busy nila, andito sila for you guys, holding the license of Assemblies of God, at kayo po ay nasa Assemblies of God. Ang pangalan po nitong local church na ito ay Faith. Yes. Assemblies of God. Ang ganda, From the word itself. Faith. Sino po ang nakakalam po anong faith? Ang sabi ng Bible, faith is being sure on what you hope for and being certain on what you do not see. Yes. Ganda ng pangalan ng church natin, no? Faith, yung sigurado ka doon sa iyong inaasahan, no? At ikaw ay sure na sure kahit hindi mo nakikita. Amen. No? Kaya po, hindi lang doon sa Bible may pag-asa, no? Even yung pangalan ng church na natin full of faith, Amen. Being sure on what you hope for and certain on what you do not see. Ayan. And then ang Assemblies of God po ngayon ay ang theme ng Assemblies of God ay immerse. Meron po tayong tinatawag na Philippine General Council of Assemblies of God at ang theme nila ngayon ay immerse. Ang immerse po dito ay napapalooban nito yung tungkol sa pagtatrabaho para sa Panginoon. Yes. Kaya pag sinabing disciple of Christ, yun ay napapanahon sa Assemblies of God. Kasi it's full of works of service.
mga trabaho sa loob sa gawain ng Panginoon. No? Yung pong kayo ay nagpunta dito, merong nag-approach sa inyo, no, at kayo po ay nakarating dito at nakapakinig ng salita ng Panginoon, ang tawag po sa kanyang ginawa ay ginagampanan niya ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesus. No? At sa mga susunod naman, Siyempre. kayo rin naman. Yes. Ano? Kung ano po ang natuklasan ninyo, kung ano ang naranasan ninyo sa Panginoon, itatransfer naman natin sa iba. No? Ang tawag po doon ay kayo ay nagtatrabaho sa kaharian ng Panginoon. Yes. Yan, nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Okay? Now, kaya mahalaga na malaman natin yung pagiging disciple, Yes. pagiging followers of Christ. Ano? Nung bata po ako, pag bumili ako sa tindahan, mayroong bilyaran, yung pool, alam mo yung pool? Parang bilyaran pero pool, flat na bilog. No? Yan, magpo-pool muna ako. Tapos, tatalo ako. Yung pambili ko, naubos na. No? Ang sasabihin nung mga nanonood doon, kanino anak yan? Totoy, kanino kang anak? Batangas eh. Rubin ho. Doon sa mga tabing dagat. Ayan. Hindi tinanong pangalan ko. Hindi, ikaw, Totoy, anong pangalan mo? Yan, tinanong, sinong tatay mo? No? The same is true with us. No? Bilang mga Christian. Pag sinabi ikaw ay followers of Christ, pag sinabi ikaw ay Christian, no, ang nakapangalan sa iyo ay pangalan ni Kristo. Amen. Kasi ikaw ay Kristiyano. Anything that you do, no, lahat ng bagay na ikinikilos mo, ano, as long na ikaw ay kinikilala mo ang sarili mong Kristiyano, nakataya po ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yes. Ano, yun po ang very meaning of true disciple, followers of Christ, Christian. Kaya hindi basta-basta ang Kristiyano. Hindi anong religion mo, ano, sa resume mo, sa CV. Christian. Malalim po ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano. Dala-dala mo ang pangalan ng Panginoong Yes. Hesukristo. Gusto niyo ba yan? Amen. Amen. Na ang pangalan natin ay Pipito Kristiyano. Yeah. Yan. Amen? Di ba? Sarap, no? Nakadikit sa atin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Now, ang sabi ng iba, love makes the world go round. No? Wow. Talagang nakaka-love, no? Ang pag-ibig daw ang nagpapaikot sa mundo. It makes the world go round. Meaning, love is one of the most powerful forces in life. Naniniwala kayo doon? No? Ito raw yung isa sa pinakamalakas na puwersa sa buhay natin. Why? Kasi it motivates people.